Good morning po, Brother Belvin. Yan, sa lahat po ng ating pong mga kapatid na nariyan sa ating pong live ngayong oras na ito. August 8, isang araw sa isang panahon. Yan, isang araw sa isang panahon. Ano kaya ang ibig sabihin nito? So, hali po kayo at ating pong pag-aralan nito mga kapatid. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas sa mga oras na ito'y patuloy kaming sumasamba sa inyo at humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Panginoon, tulungan niyo po nawa kami na ang aming po mapag-aaralan ay aming pong maintindihan at kayo po ang patuloy naming sambahin sa pamamagitan nito. Salamat po o Diyos sa patuloy na pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Sangayon po dito sa ating pong pinaka key text, mga kapatid ko. 37:18 ng awit. Ang sabi po dito, nalalaman ng Panginoon ang mga araw ng mga walang kapintasan at ang kanilang mana ay mananatili magpakailanman. So sabi po dito, no? Ano daw po ang nalalaman ng Panginoon? Yung pong mga walang kapintasan. Nalalaman ng Panginoon ang mga araw ng mga walang kapintasan. At ang sabi dito, yung kanilang mana ay mananatili magpakailanman. So anong ibig sabihin nitong text na ito na ginamit dito po sa ano yung pinakapunto sa mga makalangit na dako? Isang araw sa isang panahon. Parang one day at a time. Ano? Sabi po dito, mahalaga ang talento ng panahon. Ipinagkaloob sa atin ang bawat araw bilang pagkakatiwala. At tatawagin tayo upang magsulit sa Diyos tungkol dito. So ibig sabihin mga kapatid ay ang pinakapunto na magpakailanman ay yung panahon, yung days, yung time. Talento ng panahon. Ibig sabihin, kinakailangan pala na marunong tayong gumamit ng time. Yan. Gumamit ng panahon para sa atin. Gumamit ng time para sa atin mga kapatid. So papaano natin ito magagamit ng tama. Ang sabi dito, katiwala tayo ng Panginoon sa ganitong paraan, sa ganitong pagkakataon. Yung time natin, paano natin ginagamit para sa ating pamilya, para sa ating sarili at para sa ating Panginoong Diyos. May mga magulang, may mga tao sa panahon natin ngayon na araw-araw sila ay umaalis sa kanilang tahanan, madilim pa, tulog pa yung kanilang anak. At pagbalik nila, gabi na, tulog na yung kanilang mga anak. So papaano natin nagagamit yung ating time para sa ating pamilya? Hindi lamang para sa ating trabaho, kundi sa ating family. At syempre, sa ating Panginoong Diyos. Marami ang mga tao na araw-araw nagtatrabaho, araw-araw kumakayod. Pero ganun pa rin yung sitwasyon sa buhay. Bakit hindi mo na lang i-add ang Panginoon kung ganun din naman pala ang buhay mo? Mas maganda na magkaroon ka naman ng kapahingahan sa iyong sarili. Ang Diyos ang nagbigay niyan. At alam niyo mga kapatid, yung pinaka-the best para magkaroon ka ng kapahingahan at talagang nakita ko na talagang maalagaan mo yung time mo, meron kang panahon sa Diyos, meron kang panahon sa family mo, yung pakikitain mo yung pera mo. Ibig sabihin, yung pera mo yung magtatrabaho. Yun ang pinaka-the best eh. Pero kung ikaw mismo, yung oras mo, yung gagamitin mo para sa pagtatrabaho, maaring mawalan ka na ng panahon sa Panginoong Diyos. At ganun din sa iyong pamilya. Sabi dito, araw-araw nararapat na tayong lahat ay masanay, madisiplina, at maturuan para sa kapakinabangan sa buhay na ito. Isang araw lamang sa isang panahon, pag-isipan ito, isang araw ay sa akin. So sabi po dito mga kapatid ko, no, bawat araw kailangan tayong madisiplina. Ibig sabihin, bawat araw kailangan meron tayong matutunan. Bawat araw kailangan meron tayong panahon na talagang inilalagak natin sa Panginoong Diyos. Merong isang araw po para sa Panginoon. Hindi po pwedeng lahat sa iyo yan. Mayroong isang araw na sa Panginoon talaga yan. At hindi na yan mababago kailanman. O, sabi pa dito, gagawin ko ang isang araw na ito ang aking pinakamabuti. Gagamitin ko ang aking talento ng pagsasalita upang maging isang pagpapala sa iba. Isang katulong, mga aliw, halimbawa
nasasang-ayunan ng Panginoon na aking tagapagligtas. So dito po mga kapatid ko, no, maglaan din talaga tayo ng isang panahon, isang araw para paglingkuran ng ating pong Panginoong Diyos na makapag-ministry. Although talagang tayo ay busy sa ating trabaho, pero maglaan pa ng isang araw o isang oras o 2 oras para sa Panginoong Diyos. Papaano niyo po ito gagamitin para sa kanyang nagtatapos na gawain? So, tayo po ang didiskarte. Ako'y gagawa sa aking sarili na may pagtitiis, kagandahang loob, pagbabata, upang ang mga mabuting katangian ng Kristiyano ay mabuo sa akin sa araw na ito. Paano mabubuo ang katangiang Kristiyano sa atin? So, ang sabi po dito, sa isang araw man lang, madisiplina ko yung sarili ko sa pagtitiis, sa kagandahang loob. Ang sabi pa dito, pagbabata. Anong ibig sabihin ng pagbabata? Dadalhin yung pagtsatsaga ba? Ayan. Katulad din ng pagtitiis, ano? Para yung katangiang Kristiyano mabuo sa akin. Kahit isang araw man lang sa ginawa ng Panginoon, may kagandahang loob sa buhay natin. Hindi yung araw-araw na lang ay talagang wala nang narinig sa bunganga mo na puro mura na lang, di ba? Wala nang nagawa ikaw kundi walang pagtitiis, walang pagtsatsaga, kundi napakalupit mo. Ang sabi pa dito, kung kasundo ka ng Diyos ngayon, handa ka kung darating si Kristo sa araw na ito. Ayun ang pinakamaganda no? Sa isang araw na ito, kung kasundo mo ang Panginoong Diyos, handa ka kung darating man si Jesus Christ ngayon. Kailangan natin si Kristo na nahubog sa kalooban. Ang pag-asa ng kalwalatian, nais nating magkaroon ka ng malalim at masikap na pagnanasa para sa katwiran ni Hesus Kristo. So sabi po dito, no, kailangan po natin na sa bawat araw, madisiplina tayo, mahubog yung karakter natin. Para ano daw po? Ano yung purpose? Para maihanda tayo sa ikalawang pagdating ni Jesus Christ. Ayan. Kasi kung ang time natin nauubos lamang sa pagpapayaman, ang time natin ay nauubos lamang sa kung ano-ano mga bagay, dapat mahanda yung ating sarili, yung karakter natin sa pagdating ni Jesus Christ. Kaya nga sa pagtatrabaho, mayroong technique. No? Hindi ka, kung gusto mong yumaman, hindi ka yayaman sa 8 to 8 a.m. to 5 p.m. na pagtatrabaho. Hindi mga kapatid. Kung ang time mo lang yung gagamitin mo sa pagtatrabaho, hindi mo hindi ka yayaman. No? Hindi ka yayaman. Kaya mauubos lang yung oras mo na wala ang Panginoon, wala rin yung pamilya mo. Pero kung yung oras mo magiging free, pero kumikita ka pa rin, pero meron ka pa rin panggasto sa araw-araw, yun ang napakaganda. Makakapag-ministry ka sa Panginoon, at the same time, nandyan pa rin yung financial. Ang sekreto pala noon ay yung pera yung pagtatrabahuin. And dito mga kapatid, pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon ng panahon. Kung pwede pala nating doblehin yung panahon natin. Paano mo madodoble yung panahon mo? No? Paano mo madodoble yung panahon mo? Meron ka ng time sa pamilya mo at the same time, nagpa-profit ka. Kasi ang laging problema, kaya ako nasasabi to, ang laging problema ng maraming mga tao sa panahon natin ngayon, kapag pinag-uusapan yung panahon para sa Panginoon, ang sinasabi nila, wala akong panahon para sa trabaho. Wala akong panahon dahil may trabaho kami. Wala akong panahon para magsimba kasi may trabaho kaming dapat puntahan, at kung hindi ka na matutunan na kahit magkasakit ka, kahit nasa bahay ka lang, kumikita ka, di ba? Yun nga yung pera mo yung nagtatrabaho. Huwag ka lang mapupunta sa scam. Di ba? Yung kailangan pag-aaralan mo. So yun, mga patok para sa Adventist no, na oras, na panahon. Kasi kailangan natin magugulang panahon sa Panginoon kung nakatuto ka lang sa trabaho, sa Friday, halimbawa, aalis ka sa bahay ng alas 6, lalo na sa Manila. Alas 6, aalis ka sa bahay. Yung iba pa nga, alas 5 dahil traffic. Ang uwian mo, alas 5. Magta-travel ka pa, pauwi sa bahay mo. Traffic yan.
Ang mangyayari niyan, hindi ka na maka-vesper. Yun ang mangyayari. Hindi ka na maka-vesper. O maaga ka man umuwi sa bahay mo, pagod ka na. Kasi nakain na lahat ng oras mo, wala ka man lang pahinga, wala kang time na sa Panginoon. Yung iba pa, call center, di ba? Pagka umagang-umaga ng Sabado, talagang puyat na puyat. Talagang mahirap ang kalagayan. Wala ka ng time para sa Panginoon. Yun ang nakakalungkot. So kinakailangan, bilang isang mananampalataya, ma-manage natin yung ating time. Dahil yan ang pinakamahalaga. Yan ang pinaka-gold, mga kapatid. Ang pera, nababawi eh. Ang pera, pwede mong kitain eh. Ulit eh. Pero yung time, hindi eh. Pag lumipas yan, lumipas na yan. Ganyan ang panahon, mga kapatid. Pag yan ay lumipas, lumipas na yan. Hindi mo na po pwedeng maibalik yan. Hindi mo na maibabalik yung mga taon na yan. Looking forward ka na sa another time na dapat pagplanuhan para sa Panginoon. At ang pinakapunto, mapaghandaan yung pagdating ng Panginoon. Ang iyong luma at punit-punit na mga kasuotan ng sariling katwiran ay hindi mabibigat, pahihintulot sa iyo na pumasok sa kaharian ng Diyos. Ngunit ito'y pagkakaloob ng damit na hinabi sa habihan ng langit. Ang katwiran ni Kristo, bibigyan ka nito ng mana kasama ng mga pinabanal. Ito ang nais natin. So yan ang pinakamaganda, no? So sabi po dito, no, sa mga ililigtas ng Panginoon, niligtas ng Panginoon, ganito ang nangyari. Ibinibihis sa atin yung katwiran ni Jesus Christ. Righteousness by faith. Ibinibihis sa atin, mga kapatid, yung katwiran ni Jesus Christ, yung kabanalan ng ating Panginoong Jesus, ibinibihis sa atin. Hindi yung tayo yung gumagawa ng katwiran, tayo yung gumagawa ng mabuti. Kasi sabi ni Jesus Christ, walang ibang mabuti kundi ang ating Panginoong Diyos. Ibinibihis sa atin yung katwiran ni Jesus. Kaya kung ibinibihis sa atin yung katwiran ni Jesus, lumalakad tayo sa kalooban ng Panginoon kasi binihisan na tayo ng kanyang kalooban. Yung papasok sa langit, yung mga tinanggap si Jesus Christ. Yung mga niligtas ng ating Panginoon. Lahat naman niligtas ng Panginoon eh. Ang kondisyon lang kung tatanggapin mo yung kaligtasan na yun, na inilok ng Panginoon, na wala kang ginawa sa kaligtasan na yun, kundi tinanggap mo, no? Inaccept mo lang. Wala kang part para magawa itong damit na ito. Sinuot mo lang, di ba? Sinuot mo lang. Pero ito, ginawa to ng ibang tao, no? May gumawa nito, hindi ikaw ang gumawa nito. Sinuot mo lang. So ganun po yung kaligtasan, mga kapatid. Welcome tayo sa kaharian ng langit. Bakit? Dahil sa ating Panginoong Jesus. No? Ayun ay kung magkakaroon tayo ng pagmamanage sa ating time ng tama para sa ating Panginoon. Higit ito sa lahat ng pakinabang sa mundo. Mas mahalaga ito kaysa iyong mga bukid. Yan. Higit itong mahalaga kaysa lahat ng parangalan na maaring maigawad sa iyo ng mga nilikang may kamatayan. So yung kaharian, mga kapatid, ng ating Panginoong Diyos, yung tahanang inihanda sa atin, ang sabi po doon ay mas mahalaga pa kaysa lahat ng ating mga ari-arian sa sanlibutan na ito. Na ito'y nasisira at nawawala, di ba? Pero yung inilaan para sa atin, kailanman hindi ito masisira. At doon ay wala na ngang ospital kasi wala nang magkakasakit, wala nang sementeryo kasi wala nang mamamatay. Di ba? Ikaw ba ay personal na naghahanda araw-araw upang makasama ka sa pamilya ng langit? Yun ang pinakamagandang tanong. O nauubos lang yung panahon mo kakaisip ng problema, kakaisip ng trabaho, kakaisip ng ganito, ng ganon. Kailangan meron tayong time na maihanda yung ating pamilya papunta sa langit. Di ba? Palaaway ka ba dito? Naghahanap ka ba ng kamalian sa iyong sambahayan dito? Kung ikaw ay gayon, maghahanap ka ng pagkakamali sa kanila sa langit. Ayun pala yun, mga kapatid. Napakagandang punto, no? Palaaway ka ba? Ikaw nakakaalam kung palaaway ka ba? Bungangera ka ba? Kaaway mo ba yung kapitbahay mo kaya hindi ka makaministry? Yun ang mahirap doon, ano? Naghahanap ka ba ng kamalian ng iba? Kapag ka pala naghahanap ka ng kamalian ng iba dito sa lupa, pagdating sa langit, maghahanap ka rin ng kamalian doon sa langit. Sabi dito sa ating devotional katigilan na natin yung paghahanap ng mali sa iba. Bagkos ang hanapin nating mali, yung sa sarili natin at ihingi natin ng tawad sa ating Panginoon, mas maganda pa. Karamihan po naghahanap ng mali sa iba,
Yung kasabihan na yung sarili mong puwing ang dapat mong tanggalin muna bago mo tanggalin yung muta ng iba. Di ba? O yun, nakakalimutan mo yung sarili mo kapag ka ikaw ay naghahanap ng mali sa iba. So kailangan sarili mo lang ang titignan mo, no? Na ito'y ilalapit mo sa Panginoon. O mano pa ang Panginoon ang titignan natin, ikukumpara natin ang ating sarili sa ating Panginoon. Hindi yung ikukumpara mo yung sarili mo sa iba, mga kapatid. Sa Panginoong Diyos. Kung naghahanap ka ng mali dito sa lupa, baka sa langit maghanap ka rin, sabi dito. So iwasan natin yan. Ang iyong ugali ay sinusubok at pinatutunayan sa buhay na ito. Na kung palaaway ka pala dito, palaaway ka rin sa langit, di ba? Kung ikaw ay magiging mapagpayapang tauhan ng kaharian ng Diyos sa langit. So yun pala ang pinakamaganda, no? Sinusubok pala tayo ang ating ugali dito sa lupa. Kung tayo ba ay tagapagpayapang tauhan sa langit? O kung tayo ba ay magiging payapang kaanib doon sa langit o mamamayan doon sa langit? Kamusta yung ating pag-uugali? Tayo ba yung makitid yung utak? War freak ba tayo? No? Kunting kibot lang para naglilimlim na manok. Ano ba ang ugali natin, mga kapatid? Gusto natin pumunta sa langit, pero yung ugali natin di naman natin mabago. O kailangan ay unti-unti nating mabago yung mga kapatid. At ang pinaka-word ay mapagpayapa, mapagpasensya. Ilan sa atin ang mahaba ang pasensya. At ilan naman ang maikli lang yung PC. Kailangan matutunan natin yun dito sa lupa. Kaya nga dito sa lupa, practice yun eh. Oh? Kaya hanga ako sa pagpapasensya ng mga taga Manila. Sobrang haba ng traffic. Actually, taga Manila rin ako. Sobrang haba ng traffic. Ang hirap na. Nung ako'y lumuwas, ang hirap na matagalan yung sobrang traffic. Grabe. Yung 20 kilometers, abutin ka ng 3 to 4 hours. Samantalang dito yung 20 kilometers, minuto lang, nandun ka na. So, kailangan talagang ang buhay natin, sinusubok, di ba? Kung mayroong mga parang tayo ay nauubos yung pasensya natin, ang laging nating nasa isip dapat ito yung pagsubok para ako humaba yung pasensya ko. Ayan, na-exercise yung pasensya ko pagka ganun. Hinihingi sa atin ng Panginoon na isagawa ang mga tungkulin para sa araw na ito at tiisin ang mga pagsubok nito. Dapat nating bantayan sa araw na ito na hindi tayo makasakit sa salita o sa gawa. Yan ang pinakamagandang inote, mga kapatid. Salita, no? At gawa. Na hindi tayo dapat makasakit sa araw na ito. Sikapin natin, mga kapatid. No? Patawarin tayo ng Panginoon. So minsan talagang hindi man tayo nakakasakit sa ibang kapwa natin ng salita. Minsan sa asawa natin o kaya sa ating mga anak o sa magulang natin o sa pinsan natin o saan mang kamag-anak natin nakakasakit tayo sa pamamagitan ng salita o sa gawa. So idalangin natin hindi tayo makasakit. Karamihan yan, nakakasakit tayo sa salita. Ayun. Wag po nating hayaan na ganun, mga kapatid, no? Merong isang kapatid na patlak na sa church. Magtatawag na, nakakain. Ang sabi niya doon sa mga kapatid na walang baon, it's a miracle. Makakakain kayo kahit wala kayong baon. Yun ang sabi niya. Yun ay form ng pagyaya niya sa patlak para makakain yung walang baon. Ang sabi niya, it's a miracle. Makakakain ka kahit wala kang baon. Sa tingin niyo magandang pakinggan? Ha? Kung ako sa akin palabaryo na tao, wala lang sa akin yun, tatawanan ko lang yun. Tsaka sa katulad ko makapal ang mukha sa kain, tatawanan ko lang yun. Pero kung sensitive, mga kapatid, yung tao, talagang mag-walk out. At ganun nga nangyari. Doon sa sinabihan niya, nag-walk out, nasaktan. So, pero mo araw ng Sabat, nakasakit ka sa pamamagitan ng salita. So, kailangan talagang babantayan natin ng bawat araw. Bagamat maganda yung intensyon, pero yung pananalita, pangit. Pangit pa rin. Di ba? Bagamat niyayaya mo sila sa padlock, pero yung pananalita mo pangit, nakasakit ka pa rin. Kailangan babantayan natin yan. Marapa, kung alam mo makakasakit ka sa salita at maraming natitisod sa iyo sa salita, huwag mo nang gawin. Itikom mo na lang yung bibig mo kaysa makatisod ka. Di ba? Mas safe, mga kapatid. So sabi dito, dapat nating purihin at parangalan ang Diyos sa araw na ito sa paggamit ng buhay na pananampalataya ngayong araw.
matatalo natin ang kaaway. Dapat nating hanapin ng Diyos ngayong araw at manindigan na hindi tayo hihintong nasisiyahan kung wala ang kanyang presensya. So dito po mga kapatid ko, no, dapat nating purihin at parangalan ang ating pong Panginoong Diyos. Kailangan nating maitaas ang ating Panginoon sa bawat araw. Kinakailangan na gagawin natin ito, sasabihin natin to para sa kapurihan ng Panginoon, hindi para sa ikatitisod ng ibang mga tao. Malungkot kapag tayo ay nakatisod ng ibang mga tao, ng ibang mananampalataya dahil lamang sa ating salita. So kinakailangan na ating sanayin ang ating mga sarili. Maraming panahon pa tayo sa mundong ito, bagamat maikli na lang, sikapin natin ang Panginoon na mapapurihan. Dapat tayo magpuyat at gumawa at manalangin na para bagang ito na ang huling araw na ipagkakaloob sa atin. Gaano katinding sigasig kung gayon ang magiging buhay natin. Gaano kalapit na susundan natin si Jesus sa lahat ng ating mga salita at gawa. So sabi po dito mga kapatid, yung panalangin natin, yung pagbabasa natin ng Bible as if huling araw na natin ngayon. As if wala nang susunod na bukas. Oo nga, no? Ano ang gagawin mo pag alam mong bukas mamamatay ka na? O anong gagawin mo pag bukas ako mamamatay na? Anong gagawin ko ngayon? Siguro talagang lalong magiging mabait ako sa kapwa ko. Di ba? Gagawin ko na lahat ng mas mabuti, mananalangin ako mas matiyaga. Di ba ganoon naman talaga lahat ng malapit na mamatay? Talagang matinding manalangin, matinding umaawit, maghapon yan, aawit yan. Mananalangin dahil alam niya anytime pwede na siya mawala kinabukasan. Di ba? Hingi na siya ng tawad sa mga tao na nasaktan niya, yun ang gagawin niya. Sabi dito sa devotional, habang malakas tayo, lagi nating isipin na huling araw na natin ngayon. Parang huling araw na natin ngayon. Gawin natin ang pinakamabuti para sa ating pong Panginoong Diyos. Paghahanda sa ikalawa niyang pagdating. So sabi dito ng ating Panginoon, nalalaman ng Panginoon ang mga araw ng mga walang kapintasan at ang kanilang mana ay mananatili magpakailanman. So alam ng Panginoon, kung alam ng Panginoon ang panahon ng walang kapintasan, ang mana, ang lahat ng panahon, alam ng Panginoon, alam din ng Panginoon ang ating karakter. Alam ng Panginoon ang ating sinasabi at ang ating mga ginagawa. Nawa mga kapatid, ang ating pong panahon ay nasasanay tayo paglingkuran ng Panginoon, nasasanay tayo mahubog yung ating karakter at maihanda tayo nito sa pagdating ng ating Panginoon sa ikalawa. Ayan, masumpungan nawa tayong nananatili sa ating Panginoong Hesus at natitrim yung ating karakter, nahuhubog sa karakter ng ating Panginoong Hesukristo. So salamat sa inyong pakikinig mga kapatid. Bukas pong muli tayo ay mag-aral ng salita ng Panginoon. So ibalik na natin ang pagkakataon kay Brother Melvin para po sa mga prayer requests sa atin sa mga oras na ito. Pagpalain tayo ng ating tagapagligtas. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, patuloy po ang aming pasasalamat sa umaga na ito. Binigyan niyo kami ng panibagong buhay, panibagong kalakasan. Higit sa lahat, pagkakataon na muling makakonect sa inyo sa umaga na ito sa pasimula ng aming maghapon na kayo ang aming kasama sa pamamagitan ng inyong mensahe. Muli kaming na-bless, nagising sa aming mga pagkakatulog. Kami ay na-remind na hindi namin dapat sayangin ang aming buhay sa mga oras na walang kahinatnan dito sa salibutan na pansamantala lamang. Naway palagi kaming samahan ng Holy Spirit na gisingin, itap kami na mayroon kaming oras na paghahanda. Bantayan nawa ka ang aming mga sariling pagkakamali instead na pagkakamali ng iba, upang sa ganun kami tuluyang maging handa anumang oras na kayo ay darating, at handa kaming salubungin po kayo sa alapap kasama ng inyong mga anghel. Tunay na napakasarap ng ganitong pangyayari at kaganapan, at nawa sa aming pang-araw-araw na pamumuhay patuloy kaming masumpungan tapat at pananampalataya sa inyo. Salamat sa inyong mga gabay at patnubay. Tunay na ramdam po namin ang inyong pagmamahal.
Ngunit sa kabila nito, heto kami pa rin ay makasalanan. Kung ano man po ang aming nagawang pagkukulang at pagkakasala, amin pong inilalapit sa inyo at hinihingi ng tawad ito. Patawarin niyo po kami. At sa pagpapatuloy namin panalangin, nais namin isama pa rin sa panalangin ang mga prayer request na kapatiran. Unang pasasalamat ni Sister Lynn Bandihas na sila ay nakatapos sa operasyon ng kanyang asawa kahapon, successful, at sila ay binigay niyo ang kanilang pangailangan at wala silang ginastos, at samahan po sila Sister Lynn sa kanyang pag-aayos ng papers para sa medical assistance, at patuloy niyo nawa silang pagkalooban ng kanilang mga biyaya at pagpapala nagmumula sa inyo, hindi lamang sa mga financial at physical, kayo din lalo higit sa mas maliwanag na kaunawaan na kayo ay buhay na riyan handang tumulong sa amin at na aming nagmamahal na Diyos, at na amin din man itong maibalita sa iba. Amin din pong sinasama sa panalangin ng mga pamilya na naging part ng buhay ni na Sister Elizabeth Bautista, at sa ingatan ng kanilang pang-araw-araw na pamuhay, ang kanilang kalusugan, ang kanilang patuloy na pagiging mabuti sa kanilang mga kasama. Pamilya Aquino, Bautista, Cabason, Lulatre, at hindi namin sinasama sa panalangin ang si Lolo Edith sa kanyang tuluyang paggaling. Gayon din po ang nanay ni Sister Elizabeth Bautista, magkapatuloy na good health ang inyong pagkaloob po sa kanya sa araw-araw. Dalangin din po namin ang iba pang mga prayer request ng mga kapatiran at patuloy na nakikinig ngayon at umaasa yung mga lalo na yung mga may sakit, ay amin nilalapit po. Si Sister Angel Prianesa sa kanyang fast recovery, si tatay ni Ma'am Jamie, si Kuya Arman sa kanyang pagpapagaling, pagpapalakas, si Sister Anna Rosbel, gayon din si Jan Huncia, si Sister Hannah Lopez, at lahat ng family na nakikinig ngayon ay kasama namin sa panalangin. Patuloy na pag-iingat po ang panalangin namin, at sapat na aming pangailangan ay alam namin na inyong pagkakaloob po sa amin. Kasama namin si na family ni Sister Emmy Makalalad, si Manong John, at kayo din si Brother Eliseo, at ang family ni Reynard Wenzel Garcia, Ruby, Annie, Nicolo, Andre, at ang baby na sinapupunan ng kanyang nanay ay patuloy pong samahan, at may patuloy silang tumatag ang pananampalataya sa inyo. Samahan sila sa araw-araw ng kanilang pamumuhay. At gayon din ang family na Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco. Kasama na sila Annie, Patrick, Nicole, Trixie, at may patuloy na nilang makilala na lubusan ang aming Panginoong Hesus at tagapagligtas na siyang mapagmahal na Diyos, maawain, mapagpatawad at aming dakilang manunubos. Patuloy silang magtapat, masumpungan tapat, at makita ang kanilang liwanag sa kanilang nasasakupan. Kasama din namin ang family ni Sister Melissa Gamboa, ngayon din si Brother Munti at si Melvin at iba pa na lang kasama sa bahay, at patuloy na pag-iingat ang aming dalangin sa kanila. Ngayon din si tatay ni Sister Joy Valencia na malayo sa kanilang bahay, ingatan po siya sa araw-araw ng kanyang pamumuhay, at naway makauwi na siya at makasama ang kanyang pamilya. At ang iba pang mga nagtatrabaho sa malayo, si Brother Rudy, Sister Aiza, Sister Joy Valencia, Sister Tintin, si Brother Buboy, at ang iba pa. Kalakasan din ang dalangin namin para kay Ate Lorna, Kuya Bobby, Ate Grace Samano, Sister Amy Kalantang, si Nanay Fina, Tatay Rudy, Baby Josiah, Brother Benjamin, Sister Lynn Peralta, Sister Buena, Sister Pichi, kay Ma'am Lovejoy Diwa, Brother Gregory Santin, Kuya Jerry Borbon, si Ma'am Sheila, si Sister Feli Domingo, Gucheco, Brother Lorenzo, Sister Lorna, Brother Munti, Sister Ana, Christopher Omali, Erica Elis Santos Rivera, Sister Tina Santos, at ang iba pang mga di namin nabanggit. Kasama rin ang aming mga prayer request na laman aming isipan sa mga sandali na ito. Ay patuloy kami nagtitiwala po sa inyo. Alam niyo po ang mga status ng kalusugan namin kapatiran na ito, at alam namin na andyan kayo para tulungan sila. Patuloy nawa silang bigyan ng kalakasan, kagalingan, di lamang pampisikal na kagalingan, lalong higit ang espiritual na kagalingan na nagmumula po sa inyo.
at patuloy naming maihanda ang aming buhay. Magkaroon kami ng isang araw sa isang panahon na kami ay masampungan maging tapat upang sa ganun maging handa sa iyong nalapit na pagdating. Maraming salamat po, Ama, sa pagdinig sa aming panalangin at patawad po sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. In Jesus' name we pray. Amen. Amen.